Hello, blessed morning po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Narito na naman tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaral po ngayon ay pinamagatan pong A Price for Peace. Ang ating verse po ay mula sa John 16:33. Ang sabi po, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, Alfred Nobel made a fortune from the invention of dynamite, which changed the course of warfare. Perhaps because of the horrors that wars inflicted with the use of dynamite, he made a provision in his will for a prize to be given annually to those who work to promote peace. Today, it's called the Nobel Peace Prize. So, si Alfred Nobel, siya po yung nakaimbento ng dynamite. And alam naman po natin kung ano yung mga pinagagamitan ng dynamite ngayon sa gera at maraming mga illegal activities pa na ginagamitan ng dynamite. So, parang niya siguro dahil sa ng konsensya niya na yung invention niya ay nagagamit sa ganon. So, meron siyang iniwan na will na merong prize na ibibigay para sa mga nagpo-promote ng peace. So, yun na po pala yung lagi nating nakikita ngayon sa mga news na Nobel Peace Prize. So, sa kanya po pala galing yun. So, God's expression of peace to the world was His Son. When Jesus was born, the angel's clear, unmistakable message to the shepherds was on earth peace and goodwill toward men. Sabi po yan sa Luke chapter 2 verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So makita po natin si Alfred Nobel, siya yung gumawa ng dynamite na nag-cause ng chaos, sabihin na natin. At itong Nobel Peace Prize is his way para parang makabawi dun sa naging epekto ng kanyang invention. Pero ang Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa atin, hindi naman siya yung nag-imbento ng kasalanan, hindi naman siya yung nag-imbento ng pagkakasala ng tao, hindi naman siya ang naging dahilan, pero siya pa rin yung nag-initiate ng peace, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. The biblical definition of peace is, first of all, peace with God in Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sin makes us enemies with God, sabi po sa verse 10. Basahin po natin. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. So, but Jesus, coming to this earth, dying on the cross, turned away God's wrath. We can now be reconciled with Him. Having put our relationship with God, Jesus now enables us to work at breaking down the barriers between us and the others. So, ayun po though hindi naman yung katulad kay Alfred Nobel na siya yung nag-invent ng dynamite. So, parang meron siyang peace offering ngayon, yung Nobel Peace Prize. Pero ang ating Diyos, hindi naman siya ang nag-invento ng kasalanan, pero siya pa rin yung nag-initiate ng peace. At ang peace offering niya is ang ating Panginoong Jesus. So, tayo na ngayon nagkamali. Tayo pa yung binigyan niya ng peace offering, di ba? So, ganun po kabuti ang Diyos sa atin. So, nung tayo po ay nagkasala, tayo po ay naging kaaway ng Diyos. Sabi nga po dun sa Romans chapter 5 verse 10 na nabasa natin, naging kaaway po tayo ng Diyos. At ang way lang para magkaroon po ng reconciliation, magkaroon po ng peace is through our Lord Jesus Christ. Another kind of peace is having the peace of God. Ito naman yung peace na hindi yung kapayapaan na walang gera, walang pag-aaway. Ito naman yung peace of God is yung kapayapaan sa atin, sa ating mga puso. Mababasa naman po natin yan sa Philippians 4:7. Ang sabi po, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ."
So there is no need to be anxious about anything if we are told that we can make our request known to Him. Ano po? So, dahil doon naman po sa peace of God or yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin pag tayo ay nagkaroon ng tamang relationship sa Kanya. So, wala na po tayong dapat ipag-alala. Ano po? Simulan natin yun sa verse 6. Sabi po, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. So, dun po yung nagmumula yung ating kapayapaan. Ano po, yung wala po tayong dapat ipag-alala, kundi lahat po ng mga bagay na kailangan natin, lahat ng mga problema na pinagdadaanan natin, ipanalangin po natin at ibigay natin sa Panginoon. Ano po, humingi po tayo sa Kanya ng may pasasalamat. Lahat po ng ating request, ipaalam po natin sa Kanya, ano po, at ipagkatiwala natin sa Kanya. Doon po tayo magkakaroon ng kapayapaan, ano po. Knowing that ang ating Diyos ang tutulong sa atin na malagpasan kung ano man yung ating pinagdadaanan at siya yung magpo-provide kung ano man yung ating pagkukulang, ano po, kung ano man po yung kulang. So, yun po yung peace of God naman. So, having brought peace, Jesus is now seated at the right hand of the Father in Hebrews 12:2. Today, we can have peace with God and the peace of God. Amen. Basahin po natin yung Hebrews. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Amen. So dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus na sakripisyo, we can now have peace with God. So, hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Tayo po ay na nakipagbati na sa Kanya or kumbaga bati na tayo at ang Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And we can now have the peace of God. Yung dito naman po sa ating mga puso, wala na tayong ipag-aalala, wala na tayong ikakatakot, at ang lahat po ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. So, true peace is not the absence of war, it is the presence of God. Amen. Purihin ng Diyos, napakaganda po, tunay nga po na sa dami naman po, actually ngayon hindi na lang, di ba, nagsimula sa dynamite, pero ngayon marami ng mga nuclear weapon na ginagamit, marami ng mga bomba na ginagamit sa mga gera ngayon. Parang ang gulo-gulo ng mundo, parang walang peace. Yun nga, naggigera-gera ang mga bansa, itong Israel at Palestine. Para bagang walang katahimikan, lagi na lang may nag-aaway, Pero sa atin po, kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon, may tama po tayong relasyon sa ating Diyos, through Jesus Christ, meron po tayong kapayapaan, andun po yung comfort sa atin na itong mga bagay na ito ay nangyayari dahil pinahintulutan lamang ng Panginoon at may purpose siya sa mga bawat nangyayari. At alam naman natin na ang ating buhay, kung loloobin ng Panginoon, kahit walang gera, pwede niyang kunin. So, meron po tayong nakatakda talagang time na kukunin tayo ng Panginoon. So, kumbaga wala tayo dapat pinag-aalala kasi ang buhay natin ay pinagkatiwala na natin sa Panginoon. Tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus at tinanggap natin yung peace offering ng Diyos. So, hindi na po tayo kaaway ng Diyos. So, kung magkaroon man po ng mga ganitong pangyayari, at kung maapektuhan man po tayo, kumbaga surrendered na ang ating buhay sa Panginoon. Andun yung ganong klase ng peace, kahit pa ang gulo-gulo ng mundo, kahit pa nag-aaway-away ang lahat, meron pa rin po tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yun nga po, yung true peace daw po is not in the absence of war but in the presence of God. So, kahit pa walang gera, marami pa rin naman pong mga klase ng kaguluhan. At minsan, wala nga mga kaguluhan sa labas, pero yung sa ating loob, sa ating puso, walang kapayapaan, Pero pag tayo po ay nasa ating Diyos, pagkasama natin ang Diyos, andun po lagi yung kapayapaan. Magulo man o hindi ang nasa labas,
ang ating puso ay laging payapa, ano po, kasi pinagkakatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. So, napaka-priceless po nitong peace na ibinigay sa atin ng Diyos, ano po. Hindi po ito mababayaran hindi po ito matutumbasan or hindi po mababayaran ng Nobel Peace Prize na ina-award ni ano po ni Alfred Nobel yearly. So mas matimbang po yung peace na galing sa Diyos. At kung lahat ng tao ay magkakaroon ng ganitong peace, kung lahat ng tao ay mare-reconcile sa ating Panginoong Hesus, wala na po magiging mga kaguluhan. Ano po, ito lang po talaga yung kailangan ng mundo ngayon. Yung sila ay magkaroon ng tamang relationship sa ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ano po, kaya lang nga, maraming mga tao po na ayaw lumapit sa Diyos, ayaw makipag-relationship sa Diyos, ayaw makipagbati sa Diyos, ano po. So, tayo po bilang mga mananampalataya, pagsumikapan po natin na maibahagi po, ano po, itong salita ng Diyos at maibahagi din po natin itong kapayapaan na galing sa ating Diyos, ano po. At alam naman natin na habang parating ay papalapit ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, palala ng palala yung mangyayari, ano po. Pero maganda pa rin na sa gitna nung kaguluhan dito sa mundo, meron tayong kapayapaan, ano po. Ah, Naandun lagi yung assurance sa atin na ano man ang mangyari, kasama natin ang Diyos. Ano man ang mangyari, mamamatay man tayo, surrendered ang buhay natin sa Diyos at makakapunta tayo sa langit. Ano po? At itong mga problema natin dito sa mundo, andun yung kapayapaan natin, natutulungan tayo ng Diyos na malagpasan lahat yun. Andun yung kapayapaan na sasamahan tayo ng Diyos at ipoprovide niya yung lahat ng ating pangangailangan. So, yun yung ah, kapayapaan na dapat na hinahanap ng bawat tao, ano po. Yung peace of God at peace with God and peace of God. Yun po. Amen. Purihin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, O Lord, napakarami pong kaguluhan dito sa mundo ngayon. Marami pong nag-aaway-away, Panginoon. Marami pong mga tao na hanggang ngayon ay kaaway ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon. At kami ay nakatanggap po ng kapayapaan. Kami po ay na-reconcile sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At salamat po sa kapayapaan na ibinigay niyo sa aming puso, Panginoon. Salamat po sa pag-alis ng aming mga alalahanin. Salamat po sa laging pagsama sa amin, Panginoon, at pagtulong sa amin. At sa patuloy na pagpapaalala, Panginoon, na ipagkatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon, lahat ng aming mga daladalahin, lahat ng aming mga pinoproblema, lahat ng aming mga kakulangan, at lahat, Panginoon, ng kaguluhan dito sa mundo. Tunay nga po, kayo po ang aming source of peace, Panginoon, sa gitna ng mga kaguluhan, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po kami ng courage, Panginoon, to share your word upang maranasan din po ng iba ang kapayapaan na nararanasan ng inyong mga anak ngayon, Panginoon. Upang sila man po ay maranasan, Panginoon, na makipagbati sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat, Lord, at nawa itong mga peace sa aming puso na aming natanggap ay patuloy niyo pong pagyamanin, Panginoon, at patuloy niyo pong ipaalala sa amin, Panginoon, na sa lahat nga po ng oras, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, lagi pong hindi po kami dapat mag-aalala, Panginoon, at mamayani po sa aming puso ang kapayapaan, Panginoon, at makita po sa aming mga buhay, Panginoon, ang kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon, nawa ay maging mapayapa po, O Lord, ang aming maghapon. At anuman ang mga mangyari sa paligid namin, Panginoon, nawa ay hindi kami masabay sa kaguluhan nila, Panginoon, kundi patuloy pong makita at marinig sa amin, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Salamat po ulit, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Ingat po tayo sa ating maghapon at nawa ang kapayapaan ng Diyos ang patuloy na mamayani sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Ano po? Shalom.